Maayong buntag Dabal, maayong buntag biliran. Kini atong programa dinhi sa DYLN Love Ko Ang Dabal 101.7 FM mga kaigsunan. Kini atong programa mabate kada adlaw alas 7 ngadto sa alas 9. Alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag mga kaigsunan, gikan sa Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado o kada Domingo mga kaigsunan inyo kining mabate dinhi lamang sa DYLN 101.7 alas 8 ngadto sa alas 9. So ayun yung kalimti mga kaigsunan. Ang atong takna dinhi locally alas 12:30 na sa Uddo. Sorry kay ganina sa alas 7 ngadto sa alas 8 nagprograma kita mga kaigsunan apan lagi tungod sa mga demand sa atong mga OFWs nga dili makadungog ni ining atong programa sa radyo na daily nag-request sila nga i-record kini. Unfortunately ganinang buntag mga kaigsunan abi nato og na-record na wala din na-record. So actually offline kini nga recording mga kaigsunan apan akong paningkamutan nga atong nahisgutan ganinang buntag sa adlaw nga Biyernes January 29 January 29 atong mapadangat sa atong mga OFWs ang katong mga naa sa gawas sa atong nasod sa gawas sa biliran nga dili maabot ini atong Sibya. Ako lang ipahibaw mga kaigsunan nga aduna kitay partner dinhi kada buntag ang atong amigo ang atong higala nga si June Del Rosario. Unfortunately karong adlaw tuwa siya sa kauluhan nalay importante nga gilakaw mga kaigsunan. So ang atong title ining atong programa is Maayong Buntag Nabal, Maayong Buntag Biliran. The purpose of this is actually atong mapadangat sa atong katawan labi na katong mga tawo nga walay access sa internet, walay access sa newspapers mga kaigsunan apan naay mga radio sa kabukiran especially nga makapadangat kita og mga balita og mga issues sa atong sosyedad. And then ang atong gikuhan actually og pulso karong adlaw mga kaigsunan ganinang alas 7 Philippine time atong mga OFWs nga naminaw og ning tan-aw ani nga video kabahin kini sa OFW mga kaigsunan. Sa dili pa ko kalimot ay ang atong nan is si Engineer Dindin Murillo, usa ko ka-partner ni June Del Rosario ni ini nga programa mga kaigsunan. Okay, so akong balik ko ang atong topic ganinang buntag mga kaigsunan, kining OFW ato kining define kining OFW mga kaigsunan daghan kiningan but basically ang acronym kini nga buti pasabot Overseas Filipino Workers. Sa unang panahon kining OFW ang or ang acronym was OCW Overseas Contract Workers kay sa ningaging mga katuigan mga kaigsunan kasagaran kanatong mga Pilipino contract workers man labi natong gamay pa ko nga mga to ga Middle East ang atong mga silingan under contract kadto sila mo kining gitawag kini og overseas contract workers. Apan karon na usab kini mga kaigsunan kay dili lamang naay mga kontrata na ang mga naa sa gawas atong nasod ng trabaho sama kanato kay nakatrabaho na sa kitag dugay-dugay dito sa nasod nga Japan after ko ning graduate sa akong master's degree of electrical engineering dito sa Japan nagtrabaho man sa dugay which is a direct hire which means nga walay kontrata mga kaigsunan. So mao kini ang rason nga nganong ibalhin kini angan giusab angan nga instead of overseas contract workers giusab kini og overseas Filipino workers. Okay, so ang naglangkop na ini mga kaigsunan kining OFW actually kining mga domestic helpers na to naa sa gawas sa atong nasod, kining atong mga nurses, kining atong mga caregivers, mga engineers, mga accountants, mga professionals in other words mga kaigsunan. O labaw sa tanan ang kadaghanan ni mga skilled workers mo kini atong mga land-based nga mga OFWs mga kaigsunan. Daghan ang nakakita ni nga video siguro via YouTube or Facebook sa Maayong Buntag Nabal. I-search ninyo Maayong Buntag Nabal, Maayong Buntag Biliran. Kaya ato mong kining i-post dito, i-search ninyo sa Facebook kayo sa kining fan page atong programa kada adlaw nga programa mga kaigsunan ko mga Biliranons ang atong mga land-based nga mga professionals o mga skilled workers mga kaigsunan mao kini akong gihisgutan mga domestic helpers, nurses, caregivers, engineers na kadalayng mga kurso kadalayng mga trabaho ng mga engineers, mga skilled workers. And then sa atong mga sea-based nga mga OFWs mga kaigsunan kining atong mga seaman kining graduates of nautical marine engineering mao kini ang atong sea-based. And then ay addition karon bago
pipila na kini katuig yang labay na especially sa atong mga cruise ships, no. Dili lang ang mga nautical o mga marine engineering graduates ang nakatrabaho diha sa mga kabarkuhan, no. Naana usab ang kini mga graduates nato sa hotel and restaurant managements, and then kining atong mga TESDA graduates, no. Kining mga housekeepers, F&B, no, mga waiters, and then mga cooks basically. Oo, pinamantay gamay nga HRM related nga business mga kaigsunan. Nakitay gamay nga hotel, nakitay mga restaurants at nga ginagmay lang. Oo, nakitay mga gipang trainee ini, isip mga OJTs gikan sa TESDA o gikan sa Davao State University actually, nga mga estudyante, no, ang ilang danggo lagi nga mahimo sa silang mga FW, no. Oo. So kini nga itong mga FW mga kaigsunan, ako kining gihatag pagtagad, although ako na ning nahisgutan sa usa ka programa sa radio, no, na alang gyoy request nga ibalik kini. O dili lang tungod kay among ipadangat kung unsang klasiha nga programa ang among ipanghisgutan diri sa biliran mga kaigsunan, apan along ipadangat kanat sa tanang mga naminaw sa itong programa, no, mga kaigsunan. Unsa gyud ang role sa atong mga OFWs? Unsa ang role sa mga tao nga nagsakripisyo, no, sa ilang kaugalingon aron lamang mahatagan og kaayuhan, no, ug kaugmaon ng ilang mga pamilya. Nagsakripisyo sa kamingaw mga kaigsunan kini atong OFWs, usab gyud ko ani, no. Kay almost 20 years dito man ko nagtrabaho sa gawas. Na usahay tungod sa atong kabisi, no. Dili na gani kita makabisita, especially panahon sa mga special na occasion sa atong pamilya, no. Sa atong mahal sa kinabuhi mga kaigsunan, usahay di na kita kauli sa pagpamista gani, no. Kini usaman sa atong mga kultura nga atong yung gi-look forward, no, labi na ning mga nagtrabaho sa gawas. And then usahay ato nang gisakripisyo ang atong presence, ang atong presensya sa atong pamilya, atong gibiyaan ang atong pamilya mga kaigsunan, no. Labi na ning mga naay mga anak, no, nga naa sa gawas in town na ning kamot aron lamang mabuhi ug makapadala sa eskwelahan sila mga anak. Ang ilang mga special nga mga events, no, sa atong mga anak, like graduation, kung nakas Catholic school kini mga confirmation, no, kining closing programs, no, o kini mga linggo ng wika. Oo, ato kining gisakripisyo aron lamang makakabot kita sa danggo, no, sa atong pamilya. Gisakripisyo nato ang tanan aron lamang bisan sa halayo nga dapit labi na ning atong mga seaman mga kaigsunan, no. Nga grabe ang bawod, mulabang sila sa Pasipiko, sa Atlantiko. May gani karon atong mga seaman kay na access og internet, no. Usa kining rason actually nga ato kining ang gi-record atong programa kay at least masabtan, no, sa atong mga OFWs labi na to nga access sa internet kung unsa, no, alang kanamo nga naa dinhi sa Pilipinas na nahibalik mga kaigsunan, kung unsa gyud ang kinabuhi sa mga OFWs o katong mga tawo nga nagtrabaho dito sa laing nasod aron lamang, no, makatagamtam og maayong kinabuhi ang atong pamilya. O dili lang ang atong direct nga mga asawa o kanang atong mga ginikanan ng kaparintilusan sa mga kaigsunan. So, para sa informasyon sa kadaghanan, no, mga kaigsunan, aduna kitay gihimo nga pagpang research. Oo, kung pila gyud, no, kay kining atong ekonomiya sa Pilipinas mga kaigsunan, usa man gyud kini dili nato malilong, no. Usa gyud kini ka remittance economy, which means nga nagsalig ang atong panggobernuhan, no, sa mga remittances sa atong mga OFWs, no. Sama ni ini nakitay data ang na-remit ko, no, sa mga OFWs dinhi sa Pilipinas sa tuig 2015, no, niadtong miaging tuig mga kaigsunan, was $29.7 billion. Oo, 29.7 bilyones dolyares mga kaigsunan ang inyong mga na-remit mga OFWs. Oo, 29.7 bilyones dolyares. Kini gani nga mga figures mga kaigsunan, no, nga gikan sa Central Bank nga figure nga gimantala dito sa atong mga newspaper sa kauluhan. Mao ra kini ang recorded, no, recorded nga remittances, meaning kato ning agig bangko, ning agig mga legal gyud, no, kanang mga standard na method sa pagbada og kwarta sa atong mga mahal sa kinabuhi, no, nga atong gibilin in town dinhi sa Pilipinas. So assumingly mas dako pa gyud ang tinuod ani, no, nga bili, no, nga kwarta nga gipada sa atong mga OFWs mga kaigsunan. So kung ato kining i-convert into pesos, no,
ato lang ibutag 45 pesos kada usa ka dolyares mga kaigsunan.